Isang nuclear na misil na kayang lumipad ng mababa at umiwas sa depensa ng misil kaya hindi natutuklasan at kayang maghintay ng ilang araw para sa tamang oras ng pag-atake. Parang pangarap ng isang komandante yan o bangungot kung ikaw ang nasa kabilang panig. Iyan mismo ang sinasabing naabot ng Russia gamit ang misil na Burevestnik na Siyam M730 na kilala rin bilang Skyfall sa mga lupon ng NATO. Pinapagana ng nuclear reactor at may nuclear warhead, ang sandatang ito na una sa uri ay kayang umiwas sa missile defense system ayon kay Vladimir Putin. May panig din na itinuturing ang nuclear-powered missile bilang pinakamalalang bangungot ng inhinyero, hindi mapagkakatiwalaan, mahirap kontrolin at madaling bumagsak kahit sa munting pagbabago ng hangin. Ang Skyfall na tinatawag sa Rusya bilang muling pagdating ng Tsar Bomber ay maaaring tumugma sa lahat ng iyon. Ang bakit at paano? Madaling maintindihan kung bakit nais ng Rusya o ng ibang malalakas na militar ang missile na gamit ay nuklear. Hindi tulad ng rocket-powered missiles, ang nuclear-powered missiles ay theoretical na may walang limitasong saklaw at tagal ng paglipad. May ilang limitasyon ang missile dahil sa tibay ng hindi nuclear na bahagi pero sa lakas ng pangunahing tagatulak kaya nitong umikot sa mundo ng maraming beses bago matake. Kayang ilunsad ang missile mula malayo sa depensibong zona ng target kaya mas mababa ang tsansang mapabagsak ito. Bukod dito, kung ipapares sa makabagong mga sistema ng sensor at AI matrix na kumukontrol sa komunikasyon at missile, kaya nitong suriin at iwasan ang depensa ng kalaban pati maghintay ng tamang oras bago umatake. Sa paghahambing, ang pinakamalawak na abot na aktibong missile ngayon ay ang Russian RS-28 Sarmat, isang super heavy intercontinental ballistic missile na ipinakilala kasabay ng Skyfall at napakadelikado. Ipinagmamalaki nito ang 11,000 milya o 18,000 kilometro. Ang katumbas ng Amerika sa Sarmat ay ang LGM-30 Minuteman. Ang pinakabagong Minuteman 3 ay may abot na halos 14,000 kilometro o 8,700 milya. Ibig sabihin, kayang maglakbay ang Sarmat mula Moscow hanggang New Zealand at ang Minuteman 3 mula New York hanggang Cape Town na may sobra pang gasolina para sa 1,500 kilometer. Hindi kasama sa kalkulasyong ito ang arko ng mga misil at ang kanilang suborbital na paglipad, pero yan ang tinatayang abot ng pinakamaunlad na mga karaniwang ICBM. Tinalo sila ng Burevestnik. Sinimulan ng mga Ruso ang proyektong ito noong Cold War. Noon, parehong nagsikap ang USSR at Estados Unidos na gumawa ng mga eroplanong pandigma at misil na pinapagana ng nuclear. Maganda ang ideya pero iniwan ito dahil nawalan ng saysay ang mga disenyo na na-develop ang ICBM at nuclear submarines. Kaya wala sa dalawang bansa ang nagpalipad ng nuclear aircraft. Noong 2001 umatras ang Estados Unidos sa 1,900 at 72 anti-ballistic missile treaty kaya binalikan ng Russia ang ideya ng Soviet ukol sa misil na pinapagana ng nuklear. Nariyan na ang kaalaman at disenyo. Kaya kailangan na lang nilang gawing realidad ang mga plano. Ang teoryang ang nuclear na pinapaganang misil ay muling pagbuhay lang ng ideya ng Soviet ay sinabi ni Prof. Mark Dagliotti, isang nangungunang analyst ng Russia sa Royal United Services Institute, na tinawag itong ideyang binalik lang at binigyan ng bagong pondo. Si Vladimir Putin ay nagsabing ang Bureau of Esnik Missile ay halos kasing laki ng K-100 at isa cruise missile na dinisenyo noong dekada 90 at ginamit noong 2010. Di tulad ng K-100 at isa na gamit ay jet fuel, ang Burevestnik ay may maliit na nuclear power unit na ginagamit sa halos buong biyahe at rocket booster lang ang kailangan sa paglulunsad. Ang kauna-unahang misil sa mundo na pinapagana ng nuklear at sa pangkalahatan ang unang sasakyang panghimpapawid na pinapagana ng nuklear ng kahit anong uri ay mga 1.5 hanggang 2 beses ang laki kumpara sa KH-101. May sukat itong 12 metro, 39 na talampakan at 4 na pulgada sa paglulunsad pero nagiging 9 na metro, 30 talampakan kapag natanggal ang mga booster. Ayon sa mga ulat ng mamamahayag ng Rusya, ellipse ang hugis ng ilong ng misil at may sukat na humigit kumulang isa sa isang tuldok, 5 metro o 3 tuldok 3 sa 4 tuldok 9 na talampakan. Hindi pa opisyal na inaanunsyo ang bigat ng Bureau of Esnik, ngunit ayon sa mga mamamahayag ng militar, maaari itong hanggang 10 beses na mas mabigat sa K-100 at isa na 2,400 kilo o 5,300 libra ang timbang. Tinatayang 24 metriko tonelada ang tinutukoy natin. Ang K-100 at isa ay maaring ilunsad mula sa Tu-100 at 60 at Du-95 na mga strategic bomber pero imposible ito sa Bureau of Esnik dahil sa bigat nito. Noong 2018 inanunsyo ni Putin sa Kremlin ang mga bagong
bagong sandata ng Russia sa 1-2 oras na talumpati na kada ilang minuto ay napuputol ng palakpak ng mga tagapakinig. Bukod sa nagbigay sa atin ng kaunting tawa ang buong audio, ipinakita rin ito ang bagong nuclear-powered na misil na mas nakakatakot. Ipinapakita ng demonstrasyon ang paglulunsad ng misil mula sa nakahilig na plataporma na nagpapahiwatig na hindi ito ilulunsad mula sa sasakyang panghimpapawid na pandigma. Sabi ng mamamayayag ng Rusya, solid-fueled booster muna ang gamit ng misil para makalipad, tapos nuclear-powered ramjet engine na habang lumilipad. Iniulat ng American Geopolitical Intelligence Platform, Stratfor, na gumagamit naman ang Burovesnik ng liquid-fueled na booster at turbojet engine. Ano ang pinagkaiba? Parehong kailangan ng dalawang uri ng makina na makompress muna ang hangin bago ito ihalo sa gatong. Ang turbojet ay gumagamit ng mabilis na fans para sumipsip at magkompress ng hangin. Samantalang ang ramjet ay umaasa sa bilis mismo ng sasakyang panghimpapawid para makompress ang hangin. Ang problema sa mga ito ay nangangailangan ng mataas na bilis ang ramjet para gumana. Kailangang lumipad ang sasakyang panghimpapawid sa pagitan ng Mach 3 at Mach 6 para maging epektibo ang operasyon ng ramjet engine. Dahil dito, inakala nung una na mas mabilis ang Bureau of Esnik kaysa sa totoong bilis nito. Sa totoo lang, isa itong subsonic na missile ayon na rin sa dating Chief of Defense Intelligence ng UK, si James Hockenhall. Ibig sabihin, mas mabagal itong lumipad kaysa sa bilis ng tunog. Kung ramjet engine ang gamit, pwedeng umandar sa ganitong kababang bilis pero hindi ito epesyente. Sa kabila nito, hindi natin alam ang bilis niya. Malalaman lang kapag unang ginamit o isinapubliko ng Russia ang impormasyon. Pero sa ngayon, ipinapalatay muna natin na ito ay subsonic. Kung paano eksaktong ginagamit ang nuclear reactor ay misteryo. Pero ayon kay Chris Spedding, isang analyst ng British American Security Information Council, isang think tank sa seguridad nuklear na nakabase sa UK, may dalawang opsyon. Isa dito ang open loop design. Sa disenyo, ang hangin ay dadaan direkta sa reaktor, iinit, lalawak at itutulak ang missile paabante. Ang open loop na disenyo ay nagdudulot ng pagkalat ng radioactive particles sa exhaust at nagkakalat ng radiation sa lahat ng madaanan ng missile. Ang hangin ay hindi magiging irradiated o delikado, ngunit masisira ang mga materyales ng reaktor dahil sa init at presyon, kaya may maliliit na pirasong lalabas sa exhaust. Lubhang radioactive at delikado ang mga particle na ito. Mas malaki rin ang open loop na disenyo kaysa closed loop. Sa aerodynamics, mas okay kadalasan ang maliit pero mas mabigat din ito. Ang airflow target sa configuration na ito ay magpapataas ng fuel na kailangan para maabot ang critical mass, kaya tataas din ang bigat ng misil. Sa closed loop na disenyo, hiwalay ang reactor sa airflow. Ang heat exchanger ang maglilipat ng init mula reactor papuntang hangin para painitin, palawakin at itulak ang misil. Mas magaan ng closed loop reactor pero dadagdag sa bigat at laki ng misil ang mga heat exchanger at likidong metal na coolant gaya ng sodium at potassium. Hindi tiyak kung alin ang pinili ng mga ininyerong Ruso pero dahil komplikado ang pagdagdag ng heat exchanger, mas lohikal ang open loop na disenyo, lalo na kung gusto ng Russia ng mabilisang paggawa ng misil. Isa pang malaking kaiba ng Bureau of Esnik at Kisangdaan at isa na ginamit bilang template ay ang pagkakalagay ng mga pakpak na ayon sa mga mamamahayag na Ruso ay nasa ibabaw ng fuselage. Ang pakpak ng Hisangdaan at isa ay nasa ilalim ng fuselage. Tiyak na nuklear ang warhead ng bagong misil, ngunit di tiyak ang bigat at lakas ng pagsabog nito. Nang ipinakilala ito, sinabi ni Putin na ang misil ay may mas mahabang abot sa paglipad na halos walang limitasyon. Ang mababang lipad at hindi kapansin-pansing cruise missile na may nuclear warhead, walang limitasyon sa saklaw at hindi mahuhula ang landas ng paglipad at kayang umiwas sa interception system ay hindi kayang pabagsakin ng kahit anong missile defense system. Wakas ng CP. Kung tama ba ang paglalarawang yon at kung talaga bang hindi matalo ang mga nuclear-powered na misil gaya ng sinasabi ng pinuno ng Russia ay ating susuriin mamaya. Pero ang alam natin sa ngayon tungkol sa particular na disenyo na ito ay tiyak na nagsimula ito sa maling paraan. Hindi matagumpay na pagsubok. Ang Burovesnik ay dinevelop ng All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics sa Sarov at ginawa sa MPO Novator ng Yekaterinburg, dalubhasa sa paggawa ng long-distance na misil. Bagamat inaasahan ng Russia na may papasok sa aktibong serbisyo ang Burovesnik pagsapit ng 2027, mukhang malabo itong mangyari sa simula. Dahil sa maraming hindi matagumpay na pagsubok na sinubukan ng Russia, syempre napagtakpan. Ayon sa Nuclear Threat Initiative, isang grupong nagbabantay sa aktibidad nuklear, sinubukan ng Russia ang misil ng hindi bababa sa 13 beses mula 2016 hanggang 2017
Sa 13 na pagsubok na yon, 2 lamang ang bahagyang naging matagumpay, habang ang natitira ay ganap na nabigo at wala ni isang lubos na matagumpay na pagsubok. Isa sa mga pagsubok na ito ay nagresulta sa isang malubang sakuna. Noong Agosto 8, 2015 Russian nuclear engineer ang namatay at 3 nasugatan ng sumabog ang makina ng bagong misil na nagdulot ng 40 minutong pantaas ng radyasyon sa Sverodvinsk, pinakamalapit na lungsod sa lugar ng pagsubok. Sa simula, sinubukan ng pamahalaang Ruso na itago ang mga detalye ng insidente, sinasabing ang pagsabog ay dahil sa pagkabigo ng isang liquid fuel rocket engine at nagsinungaling pa tungkol sa bilang ng mga namatay, sinabing 2 lamang na mga engineer ang nasawi. Nalito rin ang mga opisyal ng kanluran dahil akala nila sinisikap ng mga siyentipiko kunin ang nuclear missile sa ilalim ng White Sea. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naniwala ang mga eksperto sa kanluran na mas malamang ito kaysa sa pagsubok ng isang sandatang pinapagana ng nuklear ay dahil naniniwala silang wala ang Russia ng sapat na pinansyal o teknolohikal na suporta para makabuo at makagawa ng nuclear-powered na missile sa malakihang bilang. Ngunit nagkamali sila. Kinalaunan, kinumpirma ng pinuno ng Sarov Nuclear Center na namatay ang mga inhinyero habang nagsasagawa ng isang pagsubok na may kinalaman sa radioisotope propellant. Kinumpirma rin ito ni Pangulong Putin noong Nobyembre ng parehong taon. Sabi ng opisyal ng Russia, matapos magtagumpay ang mga inhinyero sa pagsubok ng makina, nagkaroon ng sunog at sumabog ito. Pinakamapaminsalamana ng pagsubok ng Burevestnik, hindi ito nag-iisang insidente. 2 taon bago nito, noong 2017 sinubukan ng misil sa Pankovo Test Range na perpektong lugar para sa pagsubok ng sandatang nuklear dahil sa layo nito sa baybayin ng Novaya Zemlya Archipelago sa Arctic Ocean. Lumipad ang misil ng 2 minuto, tumawid ng 35 kilometro at bumagsak sa Barents Sea. Abutin pa hanggang huling bahagi ng 2025 partikular sa Oktubre bago tuluyang makapagsagawa ng matagumpay na pagsubok ang Russia. Inanunsyo ni Hepe ng Pangkalahatang Kawani Valery Gerasimov na inilunsad ang Bureau Vestnik na lumipad ng 15 oras at tumawid ng 14,000 kilometro o 8,700 milya nang walang problema. Nilinaw din niya na hindi yon ang limitasyon ng misil, kundi limitasyon lang ng pagsubok. Ang misil ay isa ring mababang lipad na sandata dahil kaya nitong lumipad ng kasing baba ng 50 metro o mga 160 talampakan mula sa lupa upang makaiwas sa pagkakatuklas at kaya rin itong magmanyobra ng napaka-epektibo. Sa pagsubok, pinatunayan ni Bureau Vestnik ang kakayahan nitong makalusot sa mga sistemang depensang, panlaban sa misil at panghimpapawid. Dahil dito, halos napino na ng Russia ang disenyo, bagay na sinabi ni Putin na matatapos kahit ano paman noong 2019. Ang bagong misil ay hindi pa inilalagay sa serbisyo at kulang pa rin ng detalye tungkol sa Bureau Vestnik sa arsenal ng Russia dahil manipis ang budget ng Russia mula nang makipagdigma ang bansa sa lahat. Kahit magawa ng silangang superpower ang mass production ng nuclear-powered na misil na walang limitasyong abot, hindi pa rin perpekto ang disenyo nito. Problema sa Bureau ng ESNIC at lahat ng nuclear-powered na sasakyang panghimpapawid. Di tulad ng turbojet engine na kumukompress ng hangin at sinusunog kasama ang gasolina para sa thrust, ang nuclear-powered na sasakyang panghimpapawid at misil ay gumagamit ng nuclear reactor kapalit ng jet engine. Pinapainit ng nuclear reactor ang pumapasok na hangin sa napakataas na antas at nakakagawa ito ng thrust nang hindi na kailangan magsunog ng gasolina at yan sa esensya kung paano gumagana ang isang nuclear-powered na sasakyang panghimpapawid. Ang dahilan kung bakit ito kayang lumipad ng walang hanggan kahit sa teorya ay dahil hindi ka basta-basta mauubusan ng gasolina. Siyempre, may mga limitasyon din ang mga nuclear reactor, pero sinusukat ang mga ito sa taon at hindi sa oras, kung saan ang mas maliliit na nuclear reactor tulad ng ginamit sa Bureau Vestnik ay mas limitado kumpara sa mga reactor na ginagamit sa mga planta ng kuryente o sa mga aircraft carrier. May ilang mga problema na kaakibat ng ideya ng paglalagay ng nuclear reactor sa loob ng isang eroplano. Sa pagkakasunod-sunod, ang unang problemang kailangang malampasan ay ang paggawa ng mga nuclear reactor na sapat na kaliit para magkasya sa loob ng isang bagay na kasing liit ng jet o missile. Maaalala mo siguro yung eksena sa unang Iron Man kung saan sa pagtatangkang ipagaya sa mga inhinyero ng Stark Industries ang teknolohiya ng reactor ni Tony Stark. Sinabi ni Obadiah Stane na umiiral na ito, kailangan lang itong paliitin. Nagawa ni Tony Stark ito sa kuweba. Ganito rin ang problema sa totoong buhay kapag gusto mong gamitin ang nuclear reactor para magpaandar ng sasakyang panghimpapawid. Kailangan mong paliitin ang bagay na kasing laki ng pickup truck para magkasya sa cruise missile.
Mabigat din ang mga nuclear reactor at hindi mo gugustuhin na may ganong bigat sa eroplano na kailangan lumipad ng mabilis at gumawa ng mga komplikadong galaw na nangangailangan ng mataas na liksi. Para lalong lumala ang sitwasyon, kung gusto mong maglagay ng nuclear reactor sa isang gumagalaw na sasakyan na may mga tao sa loob, kailangan mong maglagay ng shielding. At ang radioactive shielding ay karaniwang napakabigat dahil gawa ito sa mga bakal na plato at komplikadong mga metal. Noong panahon ng karera ng USSR at US, kung sino ang unang makakabuo ng nuclear na eroplano na itinuturing na napakahalaga ng USSR, kaya iniutos nila sa lahat ng design bureau na gumagawa ng bomber na itigil ang lahat ng proyekto at mag-focus lang sa nuclear aircraft project. Wala sa dalawang bansa ang tuluyang nakapag-ayos ng problemang ito. Ipinakilala ng USSR o mas tamang sabihing pinalipad ang Tupolev Tu-165 na experimental nuclear aircraft na unang lumipad noong 1961. Ang Tu-165 na isang bomber aircraft ay nilagyan ng nuclear reactor sa Bombay. Maraming binago para magkasya ang reactor sa eroplano at dahil mahina ang aerodynamics nito, dulot ng bigat, kinailangan pa ng dagdag na aerodynamic refitting. Mahigit 40 research flights ang ginawa hanggang 1,900 at 69 para subukan ang strain sa eroplano mula sa bigat ng reactor at shielding at ang bisa ng shielding. Samantala, may mga programa ring isinasagawa ang Estados Unidos sa kabilang panig ng mundo. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, agad kinilala ng pinakamalakas na global superpower ang potensyal ng nuclear energy at sinimula ng pagbuo ng mga teknolohiya gamit ito noong 1946. Dalawang pangunahing layunin ang isinulat sa Pisara, ang pagbuo ng isang eroplanong pinapagana ng nuclear at isang missile na pinapagana rin ng nuclear, kung saan ang huli ay medyo kabalintunaan dahil ang kanilang mga karibal ay magtatagumpay dito makalipas ang humigit kumulang 70 taon. Upang makamit ang layunin, 4 na magkakaibang proyekto ng reaktor ang naging aktibo sa iba't ibang panahon mula huling bahagi ng dekada 40 hanggang dekada 60. Matapos ang ilang test flight ng binagong B-36 peacemaker bomber na may nuclear reactor, karamihan ay para subukan kung paano tumutugon ng eroplano sa bigat at kung gaano kabisa ang shielding. Kagaya ng mga pagsubok ng Soviet, nagpasya ang US na tuluyang talikuran ang lahat ng proyekto sa direksyong ito. Habang kaakit-akit ang ideya ng strategic bomber na kayang lumipad ng 1 linggo, may isa pang teknolohiyang sabay ding dinedevelop ng dalawang superpower noon: intercontinental ballistic missiles. At noon panahon na yon, mas malapit nang maging realidad ng mga ICBM kaysa sa mga eroplanong pinapagana ng nuklear. Bukod sa bigat, naranasan din ng mga Soviet at Amerikano ang matinding init mula sa nuclear reactor na nabanggit sa simula ng video na ito. Bagamat maaaring maging ligtas ang isang eroplano mula sa napakainit na bagay sa loob nito gamit ang tamang panangga, madali pa ring magkaproblema at karamihan sa mga piloto ay hindi magiging kampante kung may nuclear reactor na naglalabas ng matinding init sa kanilang eroplano. Ang aircraft reactor experiment ang unang nakabuo ng reactor sa mundo na gumamit ng umiikot na molten salt fuel bilang bahagi ng 4 na proyektong para sa reactor na magagamit sa eroplano. Sa teorya, ang reactor ay dapat tumagal ng 1,000 oras na tumatakbo sa pinakamataas na 3 megawatts hanggat maaari. Ang naging resulta nito ay isang pinakamataas na temperatura na 860 degrees Celsius o 1,580 Fahrenheit. Ang Pratt Whitney Aircraft Reactor 1, isang reactor project para sa eroplano, ay nagpapanatili ng matatag na temperatura na mga 600 at 75 Celsius o 1,200 at 47 Fahrenheit. Ang temperatura sa air outlet ng Burevestnik ay nasukat sa pagitan ng 1,400 at 1,600 Celsius o sa pagitan ng 2,500 at 52 at 2,900 at 12 Fahrenheit. Mas mataas pa ang temperatura sa panlabas na gitna ng fuel ng reaktor na ilang sentimetro lang ang layo. Ibig sabihin, karamihan ng tradisyonal na materyales ng reaktor ay hindi pwedeng gamitin sa Russian na misil dahil matutunaw ang mga ito. Hindi tiyak kung paano ito naresolba sa Burevestnik na misil, pero may dalawang posibleng solusyon. Posibleng gumagamit ang misil ng saradong ceramic na konstruksyon bilang closed loop na solusyon. Mas matibay ang ceramics laban sa pagkatunaw dahil sa kanilang estruktura. Napag-usapan namin ito ng detalyado sa YJ17 video ng Mega Projects. Ang problema sa teoryang ito ay ang saradong estruktura ay nagpapabigat at marupok ang ceramics kaya madaling mabasag habang lumilipad. May suggestion mula sa ilang Russian journalist na gumamit ng mga borehole pero di pa kumpirmado. Ang mga borehole ay magpapadaloy ng hangin para natural na palamigin ang reaktor habang lumilipad. Ang problema ay maglalabas ng lubang radyoaktibong mga partikulo ang bukas na reaktor sa daraanan nito. Pero may problema rin ito dahil ang pagbabago sa bilis, lakas ng hangin at direksyon ay nakakaapekto sa bilis ng pagpapalamig ng reaktor. Halimbawa, kung biglang umihip ang hangin mula sa likod, bumabagal ang pasok ng hangin kaya bumababa ang bilis ng pagpapalamig at tumataas ang temperatura.
Bagamat pwedeng ayusin ito gamit ang safety system na magpapataas sa temperatura ng lumalabas na hangin at magpapabilis sa misil hanggang sa karaniwang bilis ng paglipad nito, hindi lang hangin ang problema. Dahil ang misil ay ginawa para sa mababang lipad, nagiging problema ang alikabok, debris, dahon, nyebe at ulan. Kahit maiwasan o masolusyonan ang mga iyon, naapektuhan pa rin ang pagbabago sa temperatura, presyon at halumigmig ang reaktibidad ng reaktor, kaya mahirap gamitin ang misil sa aktwal na sitwasyon. Lahat ng ito ay para sabihin na ang mismong disenyo at layunin ng paggamit ng mga misil na pinapagana ng nuklear ay ginagawa silang sobrang sensitibo sa pagbaba at pagtaas ng aktibidad ng reaktor at maaring magdulot ito ng pagbagsak ng misil ng napakadali. Ganoon sila kasensitibo. Anumang paraan ang piliin, ipinapalagay na naresolba ng mga inhinyero ng Rusya ang problema sa init at lamig. Ang hirap maghanap ng solusyon ang nagtutulak sa ikatlo at pinakamahalagang dahilan kung bakit mahirap gamitin ang nuclear na reaktor sa sasakyang panghimpapawid. Komplikado talaga ang mga bagay na ito. Kapag pinaliitan mo sila, lalong nagiging komplikado at mas madali pang magkaproblema ang mas komplikadong disenyo. Isang magandang halimbawa nito ay ang isang insidente na naging dahilan ng pagtatapos ng eksperimento sa reaktor ng sasakyang panghimpapawid. Habang pinapataas ang power ng reaktor sa test light, kinailangan patayin ang reaktor dahil nagsimulang tumagas ang pangunahing fuel pump ng mga gas at singaw mula sa fission na resulta ng nuclear fission. May sira sa seal ng ilang electrical junction panels kaya nakapasok ang gas at na-trigger sa safety radiation detector na patayin ang reaktor. Ito lang ang insidente sa test pero pinapakita nito kung gaano kadali magkaproblema sa nuclear reactor lalo na kung nasa eroplano. Hindi lang ito ang dahilan kaya iniwan ng mga Amerikano ang nuclear na eroplano. Nabuhay lang ang programa dahil sa space race at paniniwalang magiging kapaki-pakinabang ang sandata. Pero agad na lamang hindi ito kayang tustusan at mas mainam ang ICBM bilang pangmatagalang solusyon. Lumipas ang panahon, inanalisa ni Chris Peddy ng BASIC ang Burovesnik at ipinakita kung gaano kahina ang missile sa ere. Hindi lang ito tungkol sa Burovesnik kundi pati sa lahat ng disenyo ng nuclear-powered na sasakyang panghimpapawid. Ang ulan mga ibon at malalakas na hangin habang mababa ang lipad ay nakakaapekto sa hangin na pumapasok sa cruise missile na magpapahina sa paggana ng reaktor. Kung pumalya ang reaktor habang lumilipad, babagsak ang missile sa dagat o lupa. Ang paglilinis nito ay delikado, komplikado at magastos. Ngunit kailangan upang maiwasan ang pagkalat ng kontaminasyon. Malaki ang panganib ng what if, kaya di practical ang nuclear-powered na missile at eroplano, pero ginawa pa rin ng Russia ang Burovesnik. Ang simpleng geometriya ay isa pang dahilan kung bakit mahirap gawin ang mga nuclear-powered na missile. Ang fuel ng reaktor, gaya ng uranium oxide blocks o Pinstar fuel assemblies, ay kailangang maayos ilagay sa reaktor para masigurong optimal ang paggana. Gayunpaman, habang lumilipad ang missile sa mababang altitude at umiilag sa kalupaan at depensa ng kalaban, pumapasok ang mga puwersang inersyal. Dapat kayanin ng fuel ang ganitong kondisyon at normal na turbulence nang hindi naaapektuhan ng neutron flux ang distansyang nilalakbay ng malalayang neutron. Hindi na natin palalalimin ang paliwanag pero mahalaga ang neutron flux para maging matatag ang nuclear reactor at hindi ito dapat ma-destabilize. Kapag sobrang laki at sobrang bilis ng pagbabago sa ayos ng fuel, biglang tataas ang reactivity o mangyari ang kabaligtaran. Kung lumayo ang fuel, bababa ang reactivity, magdudulot ng pagbaba ng thrust at pagbagsak ng missile. Kailangang ayusin ang fuel sa paraang nakakabawas ng puwersang inersyal at turbulence. O kaya naman ay kailangang makahanap ng ibang paraan ng disenyo para maresolba ang problemang ito nang hindi naapektuhan ang paggana ng reaktor. Hindi malinaw paano hinarap ng Russia ang isyung ito. Ang control at stealth factor ay particular na hamon para sa nuclear-powered missiles, hindi sa lahat ng sasakyang panghimpapawid. Dahil kadalasan gusto mong makarating ang iyong missile sa target nang hindi natutuklasan ng depensa ng kalaban, hindi pwedeng may operator ng missile na nagbibigay at tumatanggap ng mga utos. Mahalaga ang stealth dahil madaling target ang mababa at mabagal na Burevestnik kapag natukoy. Kaya kapag nailunsad, mag-isa na lang ang iyong nuclear-powered missile. Hindi lang ito kailangan mag-navigate ng mag-isa. Kailangan din itong kontrolin ng reaktor ng mag-isa na isang napakalaking gawain dahil ang mga reaktor ay karaniwang binabantayan at kinokontrol ng isang grupo ng mga bihasang eksperto na naroroon mismo. Dapat ding maging immune sa matinding radyasyon ang sistemang namamahala sa reaktor na nasa loob ng missile. Ang solusyon sa problemang ito na ginamit sa Burevestnik ay, tulad ng karamihan sa ibang mga problema, hindi pa rin alam na parang nagiging code na para sa hindi pa namin ito nalulutas pero gusto naming isipin ng mga karibal namin na nagawa na namin ito.
Kapag pinagsama ang lahat ng iyon, sobrang reaktibo ang lumilipad na nuclear reactor kahit sa kaunting pagbabago sa paligid. Ang panganib na dulot ng mga lumilipad na debris, ang mga issue sa pag-init at paglamig, ang pagkalat ng mga radioactive na particle, ang pangkalahatang pagiging madaling masira ng ganitong mga komplikadong sistema, ang kakulangan sa pinansyal na kakayahan ng ganitong sandata, ang otonomiya at tibay ng mga onboard na control system, at sa huli, ang posibleng sakuna na dulot ng pagbagsak ng ganitong uri ng misil. Huminga ng malalim, isang tanong ang lumitaw, bakit nga ba ginawa ito ng Rusya? Game changer sa air defense. Isa sa mga dahilan ng paggawa ng sandatang ito ay para ipakitang estratehikong sorpresa at pagpabagsak ng early warning system ang doktrina ng Rusya. Pero, hindi lang ito ang sagot. May teorya na ang tanging dahilan kung bakit todo ang Rusya sa disenyo ng missile na pinapagana ng nuklear ay para lang ipakita na kaya nilang gawin ito sa teknolohiya. Pero, masasabi nating katawa-tawa ito, sa totoo lang. Ang nuclear deterrence ay tungkol sa kakayahan at pagpapakita nito sa mga karibal, pati pagbuo ng mapanirang lakas na may kredibilidad. Ang huling bahagi niyan ay isang mensahe na hindi naman masyadong nakakatakot para sa mga kalaban ng Rusya pagdating sa Burevestnik dahil pumalpak ang missile ng higit sa 12 beses, may napatay pang ilang inhinyero sa isang insidente at isang beses lang ito natagumpay sa testing. Pero ang matagumpay na test ay hindi garantiyan ng tagumpay sa aktwal na paggamit dahil maraming pwedeng magkamali sa nuclear-powered na missile na tinalakay sa nakaraang kabanata. Oo, sa teorya, pwedeng manatiling lumilipad ang missile ng ilang araw para maghanap ng ligtas na ruta papunta sa target at malakas ang tama nito. Kung mataas ang tsansang bumagsak ang missile dahil sa komplikasyon at dali nitong masira, hindi ito maituturing na maaasang sandata. Halos imposibleng epektibong patakbuhin ang misal na pinapagana ng enerhiyang nuklear kahit halos perpekto ang sistema nito. Ang pag-develop na komplikadong missile na halos walang silbi para lang mapakitang gilas ay malaking aksaya ng resources. Ang Bureau of ESNIC ay sandata lang para sa unang pag-atake dahil kaya nitong magtago. Pagkatapos ng unang atake, nawala na ito ng silbi dahil lantad na ang sikreto kaya mga ICBM na ang mas mainam na sandata. Bakit ilalaan ang lahat ng yaman sa sensitibong sandata na limitado ang gamit at walang kasiguraduhan sa maayos na paggana? Sumagot ang pamunuan ng Rusya sa tanong na yan. Madalas, ginagamit ang pagpapaunlad ng kakayahang nuklear bilang dahilan para makasabay sa Estados Unidos. Halimbawa, kinondena ng Kremlin ang pag-anunsyo ng Golden Dome missile system at pareho lang ang luhika rito. Ilang linggo bago ang unang matagumpay na pagsubok ng Bureau of ESNIC, binanggit ni Putin ang Golden Dome na niya'y maaaring pawalang saysay ang ating pagsisikap mapanatili ang status quo sa strategic offensive arms at muling iginiit na tutugon ng Rusya kung mangyari ito. Hindi niya direktang sinabi na ginagawa namin ang Bureau of ESTONIC dahil sa Golden Dome, pero ipinagmalaki niya ang kakayahan ng Bureau of ESNIC na makaiwas sa missile defense. Mababalikan natin ang linyang ito noong 2018 nang ang Bureau of ESNIC ay nasa questionableng yugto ng pagsubok. Sinabi ni Putin sa kanyang talumpati na nilikha ang Bureau of ESNIC at iba pang sandata para malampasan ang missile defense system at bilang tugon sa pag-atras ng USA sa Anti-Ballistic Missile Treaty. Hindi na nakakagulat, parang binabawi ni Putin ang sinabi niya dahil noong umatras ang Estados Unidos sa kasunduan, nagkomento siya sa desisyon, sinabing hindi ito banta sa seguridad ng Russia dahil mayroon na silang missile na kayang lampasan ng anti-missile defense. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, hindi layunin ng Bureau of ESNIC na ipahiwatig na gustong gamitin ng Russia ang sandatang ito laban sa Ukraine. Ito ay pagsubok sa pamumuno ng Amerika para panghinaan ng loob ang mga gumagawa ng desisyon sa US na ituloy ang mga pulisyang laban sa interes ng Russia tulad ng pagpapadala ng armas at mga pulisya sa negosasyon ng kasunduang pangkapayapaan sa Ukraine. Hinihikayat ang Estados Unidos na pumayag sa isang taong di formal na kasunduan na sundin ang numerical na limitasyon ng New START kahit walang inspeksyon. Ang New START ay kasunduan sa pagbabawas ng armas nuklear na nilagdaan ng dalawang bansa noong 2010. Gusto ng Russia na isipin ng US na kaya nitong i-modernize at palawakin ang nuclear arsenal nito at bahagi ang Bureau of ESNIC ng paligsahan sa paramihan ng warhead ng dalawang bansa. Gaano pa ito kalayo bago magamit? Walang nakakaalam. Inaasahan ng Russia na magagamit ito sa serbisyo sa 2027, ngunit kailangang mag-ingat at hindi agad maniwala sa mga opisyal ng Russia. Hinimok ni Putin ang sandatahang lakas na simulan na ang operationalization kasama ang Bureau of ESNIC at tukuyin ang uri ng armas ng bagong sistema. Alamin ang mga paraan ng paggamit at simulan ang paghahanda ng infrastruktura para mailagay ito sa sandatahang lakas. Pero sinabi rin mismo ni Putin na isa itong proseso at nagkomento siya na kailangan pang gawin ang maraming trabaho upang mailagay
ilagay ang sandatang ito sa tungkuling panlaban. Malamang makarinig pa tayo ng mas maraming pagsubok sa mga susunod na araw at kalaunan magbabago ang kategoryang service history nito sa Wikipedia mula sa under development tungo sa active service. Pero mula sa pagiging isa na namang nagpapakitang gilas na disenyong naimpluwensyahan ng pag-iisip nung panahon ng Cold War, magiging sandata ba ito na may practical na gamit sa aktual na labanan? Well, sana naman ay hindi. Salamat sa panonood.